Ginagawa na ang nasirang dike sa Lubao, Pampanga na isa sa mga nagpalala ng baha. Nagbabalik si Denise Osorio. Agarang umaksyon ang pamahalaan matapos gumuho ang bahagi ng Santa Rita Dike sa Lubao, Pampanga. Aksidenteng mula sa walang tigil na pag-ulan ng bagyong Krising at Dante na pinalakas pa ng hanging habagat. Isa sa matinding naapektuhan si Maribel Lozano na nakatira mismo sa gilid ng gumuhong kalsada. Martes nagsimulang gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw ng Miyerkules, tuluyan ng bumigay ang daan. Direktang banta sa bahay ni Maribel na halos 1 metro na lang ang layo sa gumuguhong gilid. Ay, napakabilis po kasi Miyerkules kinaumagahan po nun, lahat nandito na po yung mga yung gobyerno, yung mga tao ng gobyerno, nandito na po talaga lahat, tiningnan nila. Tapos si Governor Nanay Pineda, yun. Dumating din po talaga kaagad dito, talagang inaksyonan niya agad-agad, talagang umano siya ng mga na dapat gagawa dito. Huwebes ng madaling araw, agad nang nagtungo sa lugar si Governor Lilia Pineda para personal na silipin ang sitwasyon at ayusin ang mga kailangang koordinasyon. Biyernes ng tanghali, sinundan nito ng on-site inspection ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kwento ni Maribel, bago gumuho ang kalsadang ito, isa itong magandang lugar para sa mga nagbibisikleta. Dito ang tindahan ni Maribel at dito naman ang dating kinalalagyan ng mga upuan kung saan pwedeng magkape at mag-relax habang tinatanaw ang Santo Cristo Dam. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA, 45 meters ang lawak ng gumuhong bahagi ng dike na posibleng magdulot ng pagbaha sa halos 30,000 pamilya sa 5 barangay kung hindi maaagapan. Dahil dito, puspusan ng tinatambakan ng lupa at bato ang dike gamit ang heavy equipment at lalagyan ito ng sheet pile para mas palakasin ang earth retention nito. Ipinag-utos na rin ng DPWH ang dredging ng Pampanga River na matinding nababaw na at naging dahilan ng pagbagsak ng dike. Umano na talaga yung loob, yung pakiramdam ko kasi nakita ko talagang andyan na yung mga may gagawa na inaksyonan talaga agad ng gobyerno dito sa Lubao. Sa kabila ng panganib, mas pinili ni Maribel na manatili malapit sa kanyang tahanan. Inaasahan naman ni Maribel at ng kanyang mga kapitbahay na agarang matatapos ang pag-aayos ng dike para na rin madaanan ng maayos ang dating kalsada. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.